Hi! Magandang araw mga bata! Nagbabalik nga pala si Binibining ESP upang magturo sa inyo sa ESP 6. Handa na ba kayo makinig? Simulan na natin. Pero bago yan, ay pumunta muna tayo sa balik-aral. Panuto. Pagtambalin ng titik A sa titik B. Naalala niyo pa bang tinalakay natin makaraang linggo? Ito ay tungkol sa mga batas. Ang batas o ang Republic Act 9165, ang RA 8750, ang RA 8749, ang Republic Act 9003, ang Republic Act 9211, at ang Republic Act 848. Ang nasa hanay B naman ay ang mga pangalan ng mga Republic Act o code na ito. Tulad ng Philippine Air Act of 1999, Seatbelt Use Act of 1999, Tobacco Regulation Act of 2003, Comprehensive Dangerous Act of 2020, Animal Welfare Act of 1998, at Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ngayon, atin na silang pagtambalin kung ano ang code at ang mga corresponding salita na nauukol sa bawat code. Sa Republic Act 9165, sino gustong sumagot? Very good. Ang 9165, ito ay tinatawag ding Comprehensive Dangerous Drug Act of 2020. Pangalawang bilang, RA 8750. Ano kayang act to? O ano kayang batas ito? Very good. Seatbelt Use Act of 1999. Magaling. Sa RA 8749, ano kayang batas ito? Very good. This is Philippine Clean Air Act of 1999. Magaling. Naalala niyo pa ang tinalakay ko noon. Paano naman ang Republic Act 9003? Magaling! Ito ay Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Malapit na tayong matapos. Ang pang-apat ay Republic Act 9211. Anong kayang act ito? Ano kayang batas ito? Okay, very good. Tobacco Regulation Act of 2003. At ang panghuli ay Republic Act 848 o wala nang iba kundi ang Animal Welfare Act. Magaling mga bata! Ngayon, ang tatalakayin natin ay tungkol o ito ay karugtong sa nakaraang leksyon. Handa na ba kayo? Pero bago yan mga bata, gusto niyo bang manirahan sa lugar na mapayapa? Di ba lahat naman tayo ay gustong tumira sa lugar na mapayapa na kung saan tahimik at walang gulo? Kahit sino man naman sa atin, di ba? Ngayon ang tatalakayin natin ay na isa sa kilos sa pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan. Tandaan mga bata, batas pa rin tayo. Di ba nakaraang linggo batas pa rin? Ngayon ay batas pa rin. Pero hindi na siya as in mga batas or code ang pag-uusapan natin. Ito ay Batas Pilipinas. Bilang dito ang tumutulong sa makakayang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan. Di ba tinanong ko kayo kung gusto nyo bang tumira sa mapayapang lugar? Okay, very good. Talakayin na natin mga bata. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Pagkakaunawaan sa lipunan. Mahalaga magkaroon ng pagkakaunawaan sa lipunan dahil ito ay pinagmumulan ng kapayapaan. Very good. Kung may pagkakaunawaan, syempre makakabuo tayo ng isang kapayapaan. Ang Pilipinas magkaisa para sa kapayapaan. At kung may pagkakaunawaan, meron din tayong mabubuong kaayusan. Walang gulo o walang kahit anong mangyayari sa atin. Kapayapaan.
Pero sa isang lipunan ay hindi mawawala o hindi pagkakaunawaan. Siyempre, hindi pagkakaunawaan, lalong-lalo na kapag pansariling kapakanan lamang ang sinaalang-alang ng mga ibang tao. Siyempre, di ba, kung pansariling kapakanan o gusto mo lamang ang mangyayari, siyempre, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil may iba't iba tayong opinion. Pangalawa ay hindi lamang isang bansa nangyayari ang kaguluhan kundi sa buong mundo. Tulad ng Scarborough Shoal, di ba? Ang China at ang Pilipinas. So meron silang may hindi pagkakaunawaan. Pang-araw-araw na balita. Merong iba't ibang klase ng pang-araw-araw na balita. Tulad ng balitang global. Ito ay isang halimbawa ng global na balita. Mga bata nagrarally. Nagrarally sila para sa kakaiba ng mga tao. Lahat naman tayong mga bata ay may pagkakaiba-iba. May iba't iba tayong pinanggalingan, may iba't iba tayong lahi. Pero ang pinaglalaban nila ay dapat itigil na ang paninira sa mga Asian, lalo-lalo na sa ibang bansa, di ba? Binubugbog ang mga Asian people kahit wala naman silang kasalanan. So yan ang balitang pang-araw-araw na nakakaroon o nawawala ang kapayapaan dahil sa mga balitang ganyan o dahil sa mga taong may ganyang ugali. Hindi tanggap ang lahi ng ibang lugar. Pangalawa ay ang pang-araw-araw na balitang lokal. Lokal mga bata, so dito lang sa Pilipinas. Tulad nito. Diba? Mapapansin nyo, dyaryo natin yan. Philippine Star ngayon. So may iba't ibang klase ng mga balita. Naroon ang malalagim na bunga ng kawalan ng kapayapaan. Siyempre kung walang pagkakaugnayan at walang pagkakaisa, meron o magbubunga ang kawalan ng kapayapaan. Tulad nito, may mga gulo o nagwiwelga, di ba? Dapat meron tayong pagkakaunawaan. Kung walang pagkakaunawaan, magkakaroon ng kalunos-lunos na pagkasawi ng buhay. Dahil sa mga balita araw-araw, ang mga tao ay iba't ibang komento at nagkakaroon ng di pagkakaunawaan at nawawala na ang kapayapaan. Dahil dito, ito ang pinakamasamang epekto, yung pagkakasawi ng mga buhay. Kawalan ng kapayapaan. So nawawala ang kapayapaan at kaayusan at pagkakaunawaan ng isa't isa dahil sa iba't ibang komento o point of view natin mga tao. Siyempre may iba't iba naman tayong mga point of view, mga komento, di ba, sa bawat bagay. So dahil dito, walang sino-sino ang gera, maging bata man o may kapansanan. Siyempre kung wala ng kung kasawian ng buhay, wala ng kapayapaan, wala ng kaayusan, at wala ng pagkakaunawaan, magkakaroon ito ng gera, na kung saan walang sino-sino, mapabata man, o matanda, o kahit may kapansanan man, basta hindi na o wala na ang pagkakaunawaan. Kahit bata, nadadamay na sa gera, dahil wala ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Mahalagang makatulong ang bawat mamamayan upang mapanatili ang kapayapaan. Bawat isa sa atin ay may tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan. Kailangan tumulong tayo sa ating makakayang paraan upang mapanatili ang kapayapaan mula sa tahanan hanggang sa sandaigdigan. So hindi lang sa bahay natin, sa tahanan may kapayapaan, kung hindi sa ibang bahay, hanggang sa sandaigdigan o sa ating bansang Pilipinas. Tayo'y dapat magkatulong-tulungan o magtulong at magbayanihan upang makamit natin ang kapayapaang hinahangad or peace in English. May papakilala ko sa inyong isang bayani. Gusto niyo bang malaman ito? Kilala niyo ba si Emilio Jacinto? Ito si Emilio Jacinto, kung naalala nyo. O nakikita nyo dati ito sa paaralan, di ba?
Si Emilio Jacinto, KKK, kataas-taasan kagalang-galang na katipunan ng bayan. Bakit nasa KKK siya? Dahil siya ang utak ng katipunan. So, Emilio Jacinto ang utak ng katipunan. Isa siyang miyembro ng KKK. Alamin na natin. May babasahin tayo tungkol kay Emilio Jacinto. Isang pagtanaw sa lipunan ni Emilio Jacinto. Ayon kay Emilio Jacinto, ang kamahalan ng tao ay wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagpaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas sa tunay na mahal ng tao. Kahit laking gubat at walang nabatid kundi sariling wika, yaong may magandang asal, may isang salita, may dangal at puri, yaong di naapit di nagpapaapi, at yaong marunong lumingap sa bayang tinubuan. Ang lipunan ay kinakailangan na nangangalaga sa mga manggagawa, tumututol sa pag-aabuso at pang-aapi, at humahanap ng lunas sa kahirapan. Higit sa lahat, kailangan ay isang lipunang moral. Isang lipunan na ang batayan ay katotohanan. May pagsunod sa batas at pagtupad ng kaniyang ipinangako na mamamayan. Isang lipunang maunlad at nakikibagay sa antas ng kalinangan at dumaraming pangangailangan ng mga tao. Isang lipunang makabayan na ang pangunahing layunin ay kabutihan sa lahat, hindi ng iilan lamang. Yan ang pagtanaw sa lipunan ni Emilio Jacinto. Ngayon, tapos na tayong magbasa at aalamin natin kung nakikinig ba kayo. Sagutin natin. Ano ang pamagat ng seleksyon? Sinong gustong sumagot? Very good. Ang pamagat ng seleksyon ay isang pagtanaw sa lipunan ni Emilio Jacinto. Magaling. Pangalawa, sino ang bayaning naglahad sa seleksyon? Alam niyo ba? Magaling. Ito ay si Emilio Jacinto. Magbigay ng 5 mahalagang katangian na dapat taglayin ng isang tao. Ito ay batay sa seleksyon na binasa natin sa pagtanaw sa lipunan ni Emilio Jacinto. Sino makapagbibigay? Okay, isa-isahin natin. Una, may magandang asal. Pangalawa, may isang salita. Pangatlo, may magandang asal. Inulit lang natin ang nasa number 1. Pang-apat, may dangal at puri. Pang-5, di nagpapaapit, di nagpapaapi. At panghuli, marunong lumingap sa bayang tinubuan. Magaling. Number 8, ano ang papel ng lipunan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa bansa? Ano kaya papel? Okay, very good. Ang lipunan ay nangangalaga sa mga manggagawa, tumututo sa pag-aabuso at pag-aapi, at humahanap ng lunas sa kahirapan. Next, paano binigyang kahulugan ni Emilio Jacinto ang isang lipunang may moral? Paano niya kaya tinalakay ito sa seleksyon? Okay, magaling. Ang isang lipunan na ang batayan ay katotohanan na may pagsunod sa batas at pagtupad sa mga kanyang ipinangako na mamamayan. Isang lipunang maunlad na nakikibagay sa antas ng kalinangan at tumaraming pangangailangan ng mga tao. Isang lipunang makabayan na ang pangunahing layunin ay kabutihan sa lahat, hindi sa iilan lamang. At ang panghuli, bilang isang mag-aaral, kayo ang tinatanong ko mga bata at hindi ako ang sasagot nito, paano mo mapapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng inyong lugar? Kung kayong tatanungin, paano nyo kaya mapapanatili ang kaayusan, ang kahapsay, ang kapayapaan ng isang lugar? Why gubot? So, paano natin mapapanatili? Okay, kayo ang dapat sumagot yan mga bata. Ako. Dahil bilang isang mag-aaral, paano nyo mapapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa inyong lugar?
Okay, tapos na tayo sa ating binasang seleksyon tungkol sa isang pagtanaw sa lipunan ni Emilio Jacinto. Ngayon, may katanungan pa ba kayo? Very good. Kung wala na, handa na kayo sa pagsusulit at inhanda nyo na ang ballpen at papel. Handa na ba kayo? Hindi na ba kayo naguguluhan sa leksyon ko? O wala na ba kayong naintindihan nyo na ba ang lahat ng tinalakay ko? Kung gayon, simulan na natin ang pagsusulit. Isulat ang T kung ang pangungusap ay tama o totoo at M naman kung mali. Halimbawa, ang pagiging matapat ay isang paraan para makamtan ang kapayapaan sa tahanan. Tama o mali? Very good. Ito ay tama. Okay, number 1. Sulat yun na sa papel mga bata habang binabasa ni ma'am ang mga tanong. Dapat pairalin ang kapatiran ng pamayanan kung kinakailangan lamang. Tama? Mali. 2. Sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang maraming aksidente sa daan. Tama o mali? 3. Hindi nakikinig sa payo ng iba si Carlo sapagkat mas nakakalamang siya sa pamumuhay. Tama, mali ang pinapakita ni Carlo. 4. Kung wala ang guro, inaawat ni Jake ang kanyang dalawang kaklaseng nag-aaway at isa-isa niya itong hinampas ng walis bilang parusa. 5. Isusumbong sa guro ang mga kahinahinalang kilos sa mga kaklase kasama ang kilalang tao na gumagamit ng bawal na gamot sa inyong lugar. Di ba tinalakay na natin ang mga batas tungkol sa bawal na gamot? Okay, very good. Number 6. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa lipunan at hindi sarili. Tama? Mali. 7. Ang kapayapaan ay nagpapakita sa paggalang sa sarili na nararamdaman ng kapwa, paggalang sa kapwa, bata man o matanda, pagdarasal at paglutas ng suliranin sa mapayapang paraan. 8. Ipilit ang sariling pananaw at desisyon at di pakikinig sa iba ay nakakatulong sa pagkamit ng kapayapaan. Tama o mali? 9. Pagsali sa mga programang ipinapatupad ng barangay. Tama or mali? 10. Pumagitna at magbigay ng solusyon kung may hidwaan ang kapwa mo kabataan sa inyong barangay. Tama o mali? Okay, magaling mga bata. Tapos na tayo sa ating pagsusulit. Nadalian ba kayo? Siyempre, madali lang, no? Hindi kayo kay ma'am. Hanggang dito na lang at paalam! Bye! Hanggang sa muling pagkikita mga bata. Paalam!